Ito sina Uswag at Carlito, dalawang Philippine Eagle na matagumpay na pinakawalan sa kagubatan ng Burauen sa Leyte. Pareho silang Rescue Eagles. Ang misyon ng Philippine Eagle Foundation ay muling ibalik ang populasyon ng mga agila sa isla. Naubos kasi ang populasyon ng ibong ito sa probinsya matapos ang hagupit ng Bagyong Yolanda noong 2013. Kinabitan si Uswag at Carlito ng GPS trackers para patuloy silang mamonitor. Pero bago sila pakawalan, siniguro muna ng Philippine Eagle Foundation na may makakain sila sa kagubatan, gaya ng mga unggoy, ahas at mga maliliit na hayop. Kinailangan din nilang alamin kung may sapat bang mga puno kung saan pwedeng mag-nesting ang dalawa. Yung willingness ng mga local communities to help. Kailangan siguraduhin natin na itong mga eagles na i-release natin ay hindi babarilin. Inabot ng 10 taon yung preparations before na-release itong mga Philippine eagles na to. Tinignan din ang genetic diversity ng mga Philippine eagles and lumalabas na pwede nating ilipat-lipat yung mga Philippine eagles from Luzon to Mindanao, Mindanao to Luzon, Mindanao to Leyte, Mindanao to Samar. Hindi raw talaga biro ang pagpaparami ng Philippine Eagle sa bansa. Bukod kasi sa pagiging monogamous, minsan sa isang taon lang mangitlog ang mga agila. Ang bawat pares nito, kailangan din daw magkaroon ng 7,000 hectares on average na teritoryo. Kaya importante ang pagtatanim ng maraming puno. Right. Well, sa wild, we found out that mataas ang breeding success ng mga Philippine eagles natin. Sa bawat 10 pares ng agila na nag-breed sa isang season, mabubuhay dyan ang 8 eaglets, no? Meaning walang problema ang mga wild eagles sa breeding. Pero ang challenge niyan is itong mga eaglets mo, kapag umalis na sila sa territory ng kanilang magulang at gumala na sila, dyan sila maaaring mabarel. Sa ngayon, meron daw 36 Philippine Eagles in captivity. Sa wild naman, aabot sa 392 pairs ang mga ito. Pero sa kabila ng maraming pagsubok sa pagpaparami ng ating pambansang ibon, iisa lang daw ang dahilan kung bakit kailangan pa rin ipagpatuloy ito. It's a moral obligation and we owe it to this species. They're innocent animals. So overall, protecting the eagles as a flagship, as an umbrella species for healing nature is very important. Ang agila, simbolo ng lakas at kalayaan. Pero magiging malaya at malakas lang sila kung magtutulungan tayo para sila ay maprotektahan. Mobile journalist RR Tubise po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang estado ng ating pambansang ibon kasama si Mobile Journal RR Tubise. RR, ano ba ang pinakahamon sa populasyon ng ating mga agila? Bakit ba kaunti na sila? Pops, una talaga sa lahat dyan ay yung habitat loss. No, so talagang nauubos na yung mga puno natin dito sa Pilipinas, and isa sa mga factor diyan ay yung urbanization. So pangalawa, nauubos yung mga Philippine Eagle natin dahil kulang na rin yung pagkain nila, yung prey, kagaya ng mga unggoy, yung mga ahas at yung mga maliliit pang mga hayop. Pangatlo, syempre, unfortunately, meron pa rin talagang mga nangangaso. Hunting, mga hunting, illegal hunting na pinagbabawal po natin yun sa batas. Itong sina Uswag at Carlito, ilang taon na ang mga agilang ito? At ilang taon na ba ang lifespan ng ganitong ibon sa wild? Yes, Pop, si Uswag at si Carlito, dahil para silang rescue animals, para silang na-rescue, walang exact na age na hindi na-track ng Philippine Eagle Foundation kung ilang taon talaga sila. Pero dahil sa morphological assessment, nalaman nila na talagang under 10 years old itong dalawang ito. Bata pa. Bata pa talaga. So, ayun, ang mga Philippine Eagle natin, Pops, ay ang life expectancy ay pwede talaga silang tumanda from 30 to 60 years old. Depende 'yon kung kung yung agila ay nasa wild or in captivity. Paano na pinpoint ng Philippine Eagle Foundation na dito pakawalan sa Leyte, sa Burauen? Burauen. Nila pakawalan itong sina Uswag at Carlito. Yes, Pops. Ang Leyte kasi sa matagal na panahon talaga, marami talaga dito namumugad yung Philippine Eagle. Pero matapos yung Typhoon Yolanda, wala nang sighting ng kahit anong Philippine Eagle doon. Nabura sila doon, ano? Nabura sila doon. Kaya ngayon, ang efforts nila is mag-repopulate ng agila ng Philippine Eagle doon sa Leyte.
bago sila pakawalan, nagkasama sila in captivity. Tama ba? Pops, magkasama si Carlito at si Uswag sa iisang facility, pero magkahiwalay sila ng kulungan. Pero yung kulungan iba nila ng cage. magkadikit. Oo. So masasabi naman natin na familiar talaga sila sa isa't isa. Na-trace ba natin kung magkapatid sila o iisa lamang ang kanilang ina? Hindi sila, buti na lang hindi sila magkapatid. Pops, dahil si Carlito ay na-rescue sa Agusan, tapos sa Mount Apo naman si Uswag. Ang magkaibang lugar. ang Magkaibang pinanggalingan lugar. nila. Okay, yung 36 Eagles in captivity, anong kwento sa ilan sa mga ito? Unfortunately, Pops, ito yung 36, hindi lahat ay pwedeng i-release sa wild. Dahil yung hindi iba, magsusurvive. hindi na sila magsusurvive Okay, dahil yung iba sa kanila, lumaki na sa pangangalaga ng tao. So, okay. pero ang magandang balita dito, Pops, ay yung mga magiging anak nila, yung mga sisiw, yung eaglet, yun yung may chance na pwedeng i-release sa wild someday. Kumbaga, iti-train sila. Ganon. Para may chance na makatulong sila sa pag-repopulate ng Philippine Eagle sa wild. Dito sa 36 Eagles in captivity ng Philippine Eagle Foundation, ito ba, kamusta ang kalusugan? Naalagaan ba sila ng maayos doon? Pops, alam mo, ang maganda sa Philippine Eagle Foundation ay naalagaan talaga nila ng maayos. Lahat ng rescue nila, na-rescue yung mga Philippine Eagle, lahat ng agila, lahat ng condition ng kunyari, merong isang agila na May injury. may bulag, natanggal yung mata. So talagang they're nursing them back to health. So sila ay kompleto ng mga kagamitan, ng mga aparato, facility. They have the facility to... Food meron Okay. din. So, actually ngayon, Pops, meron silang bagong facility sa Mindanao, sa Davao din. So, ito, ang goal ng bagong facility nila ito ay, kumbaga, i-isolate talaga yung mga Philippine Eagle na i-isolate sila malayo sa tao para kaya nilang mag-repopulate on themselves. Okay. Ganon. Yung tinatawag na inbred, no? Yung magpaparami in captivity, ito ba isa sa katuparan o medyo mahirap gawin? Mahirap, ayon kay Dr. Jason, mahirap siyang gawin pero nagagawa nila. Natatagalan lang talaga dahil kailangan ng maraming effort, kailangan ng tulong ng maraming community, ng stakeholders para ma-maintain yung pag-aalaga dun sa yung At yung pondo, syempre. pondo, syempre. So, kailangan yun. So, kaya sana maraming tumulong sa foundation para lalong maparami natin yung Philippine Eagle Sana sa dumami pa talaga yan. kagubatan. Magandang mga ibon yan. Okay, maraming salamat, Mobile Journal RR Tubize.